baka mamroblema ngayon ng gobyerno, Sen, sa pagkukunan ng pondo. Dahil meron na pong desisyon ng Supreme Court na yung 60 billion pesos na nasa National Treasury ngayon ay pinababalik na sa PhilHealth. Yung pondo ng PhilHealth. Sabi ng Supreme Court, labag sa saligang batas yung ginawa nila na yung pondo ng PhilHealth ay inilipat sa National Treasury at gagamitin sa mga proyekto na wala namang kinalaman sa dapat na paglalaanan ng pondong yon. Meron parang charter yan Sen, Hindi daw po pwedeng maamyendahan yung charter dahil lang dun sa isiningit mong provision na pwedeng kunin ng DOF yung mga pondong ng GOCC such as PhilHealth para ilagay sa National Treasury at gamitin sa iba, Sen. Ano problema 60 billion. Tama naman yun Ayun nga po. Hindi mo naman dapat inalis doon. Pondo ng PhilHealth yun Di, may tinatanong ko kanina, magkakaproblema sila. Hindi. Bakit magkakaproblema? Sa budget yun, ibalik mo ron. Ibabalik mo lang Hindi, baka naman nagastos na yun. Kasi di ba, ibabalik sa PhilHealth yung 60 billion. And then mababawasan yung National Treasury. Yung pinag-uusapan natin, yung nakaraang budget yan, inalis nila, di ba? Pero hindi pa na ibabalik hanggang ngayon, Sen. Di balik nila. Di mauubusan tayo ng pagkukunan for the 2026. Kukulangan tayo. Mangungutang tayo niyan. Hindi, basta yun, may budget dyan, nilagay nila sa iba. Di balik lang nila. Ibabalik nila. Ngayon, ang sabi nila, ang atin namang ekonomiya kanya ay naasahan nating lalaki ng 5%. Akala mo naman napakalaki ng 5%. Hindi, maliit nga daw po Di ba? Sabi ko sa kanila, siguruhin nyo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay tumataya kayo ng GDP na 30 trillion pesos para suportahan yung budget na 6.7 trillion. 6.7 trillion. Kasi pag hindi kayo tumaas sa GDP ninyo, wala kayong pagkukunan. Dahil ang inyong projected income ay halos 5 trillion pesos lang. Kulang. Sa mga tuwid, kailangan nating mapalaki yung ating ekonomiya. Ngayon, para mapalaki yan, kinakailangan nating ilitaw yung mga sinasabi ninyong mga targets. Kaya nga, ano kako yung mga basic assumptions ninyo? Ano ba yung mga indicators? Ano ba yung parameters na sinasabi nyo na tataas tayo ng 5%? Sa tingin ko, hindi lang dapat 5% dahil nung briefing, sinabi na kako ni Secretary Recto, at least 7.5% ang growth ng GDP. At least lang po yun. Para makuha natin yung 30 trillion. Kasi kung 6.7 trillion ang ating budget, 22% yan ng ating GDP. Yung 22% ng GDP na yon, 30 trillion. Madaling kwenta yan Para may produce mo yung 30 trillion, kailangan lumago ang ekonomiya mo na hindi kukulangin sa 7.5%, sabi niya. Ngayon, ang taya nila 5%. Mababa. Di mababa. Yun sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi mo kanina. Baka wala silang pagkunan. Ay, problema nila yun. Hindi natin problema yun. Kayo ang nagtakda ng ganong kalaking budget. Kahit naman kayong dalawa magagalit siguro yung asawa ninyo Jen, sinabi ko na sa iyo kanyang ito yung kakailanganin natin. Kailangan kanyang ito ang ibigay mo sa akin. Intrego mo sa akin. Ito para ngayon matustusan ko lahat ng pangangailangan natin. Ano sasabihin mo? Ba't ka nag-budget ng ganyan? Alam mo naman ang kinikita ko ganito lang. Yan ang problema. 15-0 mga kabida ang lumabas po na boto mula sa 15 mga maestrado sa Korte Suprema para utusan po mga kabida itong Marcos administration na ibalik na itong natirang 60 billion pesos po na pondo ng PhilHealth mga kabida na una nang nailipat po sa National Treasury. Ang nakita ko ng mga maestrado ko dito, grave abuse of discretion po mga kabida. Alright? Eto, babasahin ko lang po ito pong balita mula sa The Philippine Star. Ang sabi po dito mga kabida, the Supreme Court has ordered the government to return the 60 billion pesos it withdrew from the excess reserve funds of the Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth in 2024. Spokesperson Camille Ting announced on Friday, December 5. Okay, mga kabida. Speaking at a press briefing, Ting said the High Court unanimously found that the transfer carried out through a special provision, Section 1 in paragraph D, in the 2024 National Budget and the Department of Finance Circular number 003-2024 constituted grave abuse of discretion.
Ayon. Eto. The 136-page decision promulgated on December 3 and penned by Associate Justice Amy Lazaro Javier ruled that Congress cannot override Section 11 of the Universal Healthcare Act or sin tax laws by inserting a special budget provision to authorize the transfer of excess funds or excess reserve funds to the National Treasury. Ayan. So malinaw po sa decision po ng Korte Suprema kasi po ang ginawa kasing batayan mga kabida no ng Kongreso dito ho sa pag-authorize sa pag-transfer ho ng naturang pondo po mga kabida ito hong special budget provision mga kabida na in-override po ito hong Section 11. Okay? Hindi pala pwede. Sabi po ng Korte Suprema, Special Provision Section 1, Paragraph D, in particular, sought to redirect the excuse or the excess funds of government-owned and controlled corporations to fund and program appropriations, also known as standby funds for other priority programs under the 2024 General Appropriations Act. It was DOF Circular Number 003-2024 that triggered the actual transfer of 89.9 billion pesos to the National Treasury in 4 tranches. Ayan. So, 4 tranches lahat yun. 4 na beses po na inutay-utay po ang paglipat po mga kabida ng 89.9 billion pesos Okay? Kaso lang po, hindi po lahat nailipat po during that time, mga kabida, Bakit? Kasi naabutan po ng Temporary Restraining Order o TRO, mga kabida. Kasi po, meron kasing petisyon, ito kong grupo po ni dating Senador Coco Pimentel, kung hindi po ako nagkamali, mga kabida, sa Korte Suprema, kung saan po ay hiniling po nila na maglabas po ng TRO ang SC para mapigilan itong paglipat po ng 89.9 billion pesos po na pondo mula sa reserve funds po ng PhilHealth papuntang National Treasury. Kaso lang, ang naabutan po makabida, itong 29.9 billion pesos po. Yun lang yung hindi ho na ilipat kasi yun nga, inabutan po ng TRO. So, ang nakuha lang po ng gobyerno, ang nailipat lang po ng gobyerno, mga kabida, is nasa 60 billion pesos lang po. So, since ito yung naging desisyon ngayon, mga kabida, na ibalik, okay, ibalik dapat dun ho sa original funds niya, mga kabida. Dahil, yun nga, nakita ko ng Korte Suprema na meron pong grave abuse of discretion, mga kabida. So, gusto kong ipabalik po ng SC, yung pondo. Okay? Pero ang desisyon nito, mga kabida, is immediately executory, meaning agad-agad. Kailangan maibalik po. Okay? Kaso lang, baka sasabihin po ng Malacanang, ng Marcos administration bilang argumento po, mga kabida, na moton academic na po yun, Kasi sinabi na po ng Pangulo na ibalik na po niya itong 60 billion pesos, mga kabida, Kung maalala po ninyo, last September, mayroon pong binitawang salita itong si Pangulong Marcos, mga kabida, na ibalik na raw niya itong 60 billion pesos. Kaso lang po, hanggang ngayon, wala Okay? Inabutan na lang po dito ho sa desisyon po ng SC, mga kabida. Wala pa pong return na nangyari ho dito sa 60 billion pesos, mga kabida. Okay? Although, ang sinabi po dito ng SC, mga kabida, pabasahin ko lang po para lang po malinaw, mga kabida, The excess reserve funds were idle and utilized, therefore, justifying the transfer. The justices said the PhilHealth has no truly unutilized funds as even the excess is legally earmarked to improve benefits, lower member contributions, and cover unexpected financial obligations. Yung rason pala nila kung bakit inilipat yun, mga kabida, dahil ang buong akala po ng Marcos administration na idle daw yung pera. Ibig sabihin po, mga kabida, ng idle, parang nakitiwangwang lang po, hindi ho ginamit. Andyan lang po yan. Naka-reserve lang po, mga kabida. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, mali. Kasi po, ang PhilHealth funds daw, mga kabida, has no
truly unutilized funds. Ibig sabihin po, hindi po totoo na unutilized yun. Okay? Ginagamit yon as even the excess is legally earmarked to improve benefits, lower member contributions, and cover unexpected financial obligations. Ayun. Ginagamit pala yon, mga kabida. Okay? Through this decision, the petitions were partly granted. The High Court upheld the constitutionality of certifying the 2024 GAA as urgent and ruled that the President did not act beyond his authority. So sa part po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, wala hong problema yon because hindi ho siya lumabas doon ho sa kanyang authority, nang pinirmahan po niya itong General Appropriations Act, mga kabida, It also denied the petitioner's request to determine the liability of then Finance Secretary and now Executive Secretary Ralph Recto for technical malversation or plunder. So, binasura po ng Korte Suprema, mga kabida, yung request po ng mga petitioners na alamin po ito kung liability po ni dating DOF Secretary at now Executive Secretary Ralph Recto, mga kabida, okay, for technical malversation and plunder, But how did the Supreme Court make sense of existing laws? All right? The universal healthcare is clear. According to the Section 11, requires the PhilHealth to maintain reserves equivalent to 2 years' worth of projected expenditures. Any excess must be used to reduce premium rates and expand benefit packages. So, malinaw pala sa batas po, mga kabida, itong Universal Healthcare Law, na Section 11 requires PhilHealth to maintain reserves equivalent to 2 years' worth of projected expenditures. Any excess must be used to reduce premium rates and expand benefit packages. So, hindi ideal, Hindi ideal as being projected by the Marcos administration, mga kabida. The law also explicitly bars the national government or any of its agencies or corporations from taking any portion of the reserve funds of its income. So, hindi talaga pwede. Nilinaw dito na ang batas daw, itong universal healthcare po, mga kabida, ipinagbabawal po, okay, ang national government or any of its agencies or corporation from taking any portion, kahit kunti lang po, na portion mula sa reserve funds, hindi po pwedeng kunin. Okay? Pero ginawa po, kinuha 60 billion pesos po, mga kabida, at inilipat sa National Treasury. The Supreme Court stressed that directing such a transfer would automatically put the government in violation of Section 11 of the Universal Healthcare Act, noting that safeguards were specifically designed to ensure that PhilHealth's resources are used solely for social health insurance and the country's universal healthcare program. Ayan. Some of these safeguards include sin tax laws. Ito yon. Ang sin tax laws, mga kabida, sinasabi ho, na every year, meron ho silang ibibigay na subsidy, mga kabida. Itong sin tax laws, ito yung batas po, mga kabida, kung saan po ay yung mga nakokolektang taxes mula sa inumin, sigarilyo, at iba pang mga cover dito ho sa sin tax law, portion of it, mga kabida, ay kailangan meron silang i-allocate para ho sa subsidy po ng PhilHealth, mga kabida. Taon-taon po yun, Okay, taon-taon po yun. Kaya nga, kinwestiyon po, ng ilang mga kritiko po, mga kabida, ito hong pagtanggal ho ng subsidy, hindi po binigyan ng subsidy, zinero po nila, mga kabida, itong PhilHealth, okay, sa 2025 national budget, which is in violation na po dito sa sin tax law, okay, mga kabida. Okay, ito pa. Sabi pa po ni Ting, mga kabida, the Bureau of the Treasury must set aside these amounts for the Universal Healthcare Act's implementation, and Congress must fully allocate them to PhilHealth through the General Appropriations Act. Congress cannot reduce, suspend, or withhold these earmarked funds, Ting said.
Should Congress wish to amend the Universal Healthcare Act, the High Court said it must do so through separate legislation, not through the budget. Ayan. Ultimately, however, the Supreme Court reaffirmed that the government may not impose policies or pass laws that undermine the Constitution's guarantee of affordable healthcare for all Filipinos, especially the underprivileged. The issue was never about idle funds. It was about funds deliberately made idle at PhilHealth, turned into a pliable fund balance ripe for exploitation, wittingly or unwittingly, Lazaro Javier wrote. So yan po mga kabida, no? So malino ho sa desisyon po ng Korte Suprema, okay, na illegal yung pag-transfer po ng pondo, mga kabida, mula sa PhilHealth papuntang National Treasury. Ang sabi po ng Korte Suprema doon, grave abuse of discretion yun, mga kabida. Alright? Violation po sa Section 11 ng Universal Healthcare Act at ng syntax laws, mga kabida, yung ginawa po ng Marcos administration, ano? Pero ang tanong po dito, hanggang doon lang po, wala akong pananagutan po, ano, mga kabida? Eh, malino naman po na meron pong violation, ano, doon ho sa Section 11. Vinolate po ng Marcos administration yung Universal Healthcare Act, ano, mga kabida. Diba? Ganun lang yon. Hanggang ganun lang. Eh, malino meron pong ginawang violation doon ho sa batas, mga kabida. Eh, yung ordinaryong tao lang po, eh, pag gumawa po ng paglabag ho sa batas, eh, kulong. O di kaya, patawad po ng fine, ano, mga kabida. Pero dito, gobyerno na po yung mali. Gobyerno na po yung may sala po, mga kabida, hanggang doon lang, pagsabihan lang po. Di ba? Oh. So, anong mangyayari ho dito? Dapat ba sampahan po ng kaso? Ito hong si Recto. Okay? Although si Pangulong Marcos, hindi ho pwedeng sampahan po ng kaso. Kasi po, immune front suit, ano, mga kabida. Pero ito hong si Recto. Kasi ginamit kasi nilang batayan tong DOF Circular number 003-2024, ano, mga kabida. Which is inferior pala, mga kabida, doon ho sa Section 11, ano, ng Universal Healthcare Act. Eh, kaso lang po, binasura po ng SC, ano, yung determination of liability, ano, nitong si Recto. I don't know, kasi hindi naman po sinabi po doon sa desisyon, ano, kung bakit binasura po ng SC. Yung hiling po ng petitioners, mga kabida, no, na i-determina o alamin ito hong liability po ni Recto dito ho sa ginawang pag-transfer po ng pera, mga kabida, mula sa reserve funds po ng PhilHealth papuntang National Treasury. So, abangan na lang po natin to. Baka naman po meron po magsampa po ng kaso, no? Baka ito hong mga petitioners magsasampa po ng kaso against Recto. Okay? Hindi naman po ipinagbabawal po. Wala namang sinabi po, mga kabida, no, ng SC. Ang sabi lang po sa desisyon, ibinasura, no, dininay yung petition na alamin yung liability po ni Ralph Recto, mga kabida, dito ho sa paglipat po ng pondo po ng PhilHealth papuntang National Treasury. Sa latest po, mga kabida, nire-respeto daw ng Malacanang ito hong naging desisyon po ng Korte Suprema, ano? At pangalawa po, sinabi na po yan ni Pangulong Marcos noong September 2025 na ibalik niya ito hong 60 billion pesos. Kaso lang po, hanggang ngayon, wala. Okay? Hanggang kailan pa po may babalik ito hong 60 billion pesos as promised, okay, by the President, ano, mga kabida, doon ho sa reserve funds po ng Philippine Health Insurance Corporation. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe, just click the share button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking